Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang ire-repair po natin ngayon ay iPhone 11 not charging. Bigla na lang daw itong hindi nag-charge at kahit anong charger daw ang kanyang gamitin, ay ni isa ay wala raw gumana. Sa akin pong isinagawang SOP ay napagtanto ko po na maayos naman ang motherboard. Kumpleto naman ang diode value ng mga linya ng charging circuit at wala naman akong nakitang abnormalities sa kahit anong parte ng motherboard maliban na lamang sa charging flex. Kaya ang aking naging desisyong solusyon ay palitan ng bagong charging flex ang iPhone 11 ng aking kliyente. At kung mapapansin po ninyo, ay binabaklas ko po ang defective charging flex upang mapalitan po ito ng bago. Sa pagpapalit po ng charging flex ng mga iPhone, ay lagi po akong gumagamit ng mini magnet para paglagyan ng mga tornilyo ng naaayon sa mismong pagkakasunod-sunod kung papaano ko ito tinanggal. Sa ganitong paraan po kasi ay maiiwasan ko pong magkapalit-palit ang posisyon ng mga tornilyo at maibalik ko po ang lahat ng tornilyo ng walang labis, walang kulang. Kaya naman po pala, hindi nagkakarga ang telepono ay nagkanda bungi-bungi na po pala ang mga pin sa loob ng charging port. Ako'y biglang napaisip na what if ang palitan ko na lamang ay ang charging port lamang. Mas madali po kasing magpalit ng charging flex kumpara sa pagpapalit ng charging port sa mga iPhone. Hindi po kasi madaling trabaho ang magpalit ng charging port na nakakabit sa charging flex dahil unlike sa normal na charging port na nakakabit sa charging board, ay hindi na natin po problemahing baka ma-overheat at masunog ang charging board. Sa charging flex po kasi ay dapat kontrolado po natin ang ating galaw at ang init. Idagdag pa po natin dyan ang ating extra effort para sa paglilinis at paglalagay ng UV solder mask upang hindi mag-short ang ipapalit nating charging port. Ito po yung mga extra effort na gagawin natin sa pagpapalit ng charging port sa mga charging flex ng iPhone. Kinakailangan po natin maglagay ng kontroladong UV solder mask sa lahat ng exposed ground area ng charging flex upang hindi po tayo mahirapan sa pagkakabit ng charging port. Without this method, ay close to impossible na magiging successful ang ating pagpapalit ng charging port. Plus, kung gusto po nating mas mapadali ang ating pagkakabit ng charging port, ay kinakailangan din po nating i-reball ang mga charging pad ng one by one. And this kind of reballing technique is highly effective, although it can be time-consuming. Just imagine po na isa-isa nating tataniman ang every pads ng charging flex na mas manipis pa sa hibla ng ating mga buhok. Sa video, it looks so fascinating to watch, but in real work ay, kahit paghinga natin, ay pigil hininga pa dahil konting uncontrolled movement lang ng ating mga kamay ay posibleng mapasobra ang lead na mailagay natin sa mga charging pads at humantong sa hindi pagkakapantay-pantay ng lead sa mga charging pads na pwedeng magresulta sa pag-short ng charging port. Then after po natin ma-reball ang charging flex, ay ikakabit na po natin ang ipapalit nating charging port. At kung mapapansin po ninyo na sinaglit lang po natin ang pagkabit ng charging port, ay dahil po yun sa mga ginawa nating proseso kanina. Naging madali ang lahat, hindi dahil sa madali ang trabaho. Success doesn't come from easy work. Nanggagaling po ito sa tamang proseso na kahit mahirap at matrabaho ay hindi natin sinusukuan. Before I forget to mention po pala, na lagi po tayong maglalagay ng UV clear solder mask sa mga ginagawa nating charging port. Hindi lang po nito mapapabagal ang oxidation process ng soldering lead, kundi mapapatibay pa po nito ng makailang beses ang kapit ng charging port. At kung naghahanap po kayo ng sulit ngunit effective na UV clear solder mask, ay itong gamit ko na lang ang gamitin nyo. Ilalagay ko na lamang po ang link sa comment section below kung saan ko po ito ino-order. Matagal ko na po itong ginagamit, kaya kung quality at tested lang ang pag-uusapan, ay I am proudly confident na i-share po ito sa inyo dahil tried and tested ko na po ang quality ng produktong ito. At kung hindi po natin dapat makalimutan ang UV clear solder mask, ay mas hindi po dapat natin makalimutan ang mga manonood natin na gustong magpa-shoutout tulad nila Idol Boss Webster, KNC Gadget Solutions ng Zambales, kay Sir Ray Agawin, kay Idol Reden Kutamora, kay Boss Prince Jeb, kay Sir Paulo Urabano, kay Sir Sam Madalay, kay Idol Rene Dolosa, kay Sir GTech Solution Official, at kay Sir Tristan Rilera. Isang malakasang bagsak na shoutout po sa inyong lahat mga bossing.
At maraming salamat po sa inyong engagement sa ating mga videos. The iPhone is now charging very well, and you did a good job to reach until here. Hope to see you again in our next videos. Until then, stay safe and stay healthy.